Yun, magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Yun, may nagtanong ulit sa atin, no? Si Sir Louie Toy ulit. Yun. Ang tanong ni Sir Louie Toy, yung ibon niya daw, nangitlog. Tapos, 4 days yung pagitan nung pangingitlog nung ano nila, nung ibon niya. Unang itlog, tapos after nung pangalawang itlog, yung pangalawang itlog, pang-4 na days pa lang daw lumabas. Akala niya daw every other day daw nag-ngingitlog yung mga African lovebirds. Yun, kasagutin natin yung tanong ni Sir Louie Toy. Pero bago natin sagutin, check muna natin yung mga yung mga painakay natin dito kung okay pa, Tara. So guys, unahin na natin dito, sa natin, Lutino Opa project natin. Tignan natin kung gaano nakalaki, kung okay pa, yung nag-iisang inakay nila. Ayun, laki na. Ayun guys, konting na lang yun. Tuturuan na nilang kumain yan, tapos pwede nang iwalay. Kasi to nung 7 pa July 7. Bali 1 month mahigit na siya, 45 days pwede nang iwalay ito alam ko pero pag nakikita ko nang bumababa siya kumakain, malakas na kumain, doon natin iwawalay. Sinisilip na siya. Tapos sunod natin yung dito natin, yung Opa Pill Follow project natin. 4 yung napisa dito, di ba? Sana tignan natin kung okay pa yung 4, sana okay pa. Sana okay pa. Di lumalabas yung hen dito, matara yung hen na to ayun yung mga inakay nila sa tingnan natin, tapang hindi ko makita yung iba. 2, 3 lang nakikita natin guys. Wala guys, nawala yung isa, wala namang wala namang tawag dito. Yung katawan niya wala naman. Saan napunta? Wala rin naman dito. Wala din dyan. Yung pinakamaliit kasi yun sabi ko na nga ba dapat nilipat natin kasi yung pinakamalit yun yung laging namamatay, diba? Daganan siguro. So hayaan na natin guys, lipat naman tayo. Yun, dito naman tayo guys sa Opaline RF project natin. Check natin guys kung okay pa yung inakay nila, at kung napisa na yung pangalawang itlog. Palabasin muna natin yung hen. Ay lumabas. Ayun, lumabas na. So yun guys, 2 na yung inakay natin dito. So dapat yan, yung maliit na yan, ganyan nakalaki yung yung isa kung nailipat natin agad, sayang. Malakas naman yung inakay, sayang yung sa natin, sa Opa Pill Follow natin, yung isang inakay na wala. Lipat naman tayo guys dito sa natin, Crimino Opa project natin. 2 rin yung inakay natin dito. Tignan natin kung okay pa. Sana okay pa, Bali ilan na ba yung inakay natin na nakita? 1 plus 3, 4 plus 2, 6. To pang 8. Sana
Palabasin muna natin. Ayun, lumabas na sila. So, yung mga inakay natin, ito, ang lalaki na oh. Bilis lumaki dito. Dalawang green series, guys. Ayan yung inakay natin. Sana hindi mas play legs, no? Mukhang kulang sa ano? Mukhang kulang sa tawag dito. Kusot. Kailangan mausog sila sa may kusot. Lagyan natin sa may kusot. Ang bilis lumaki nung dito, guys, no? Ano? So yung isa nihihirapan yung kanang ano niya, binti. I-check natin yan, tapos pag ano, lalagyan natin ng goma kapag nagpatuloy siyang ganyan. So yun, guys, no, sasagutin na natin yung ano, question ni Sir Louie Toy. Yun. Bago natin sagutin yung question ni Sir Louie Toy, yun, maraming salamat kay Sir Louie Toy, no, at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. 4 days yung interval ng pangingitlog ng ibon ni Sir, no. Sa tingin ko, di normal yun, Sir. Baka na-stress siguro yung ibon mo. Kasi kadalasan, talaga ng pangingitlog ng mga African lovebirds, every other day or 2 days yung pagitan. Kapag basal naman, na-experience ko, maabot hanggang 3 days. Hanggang dun lang, pero yung 4 days siguro yung pagitan, baka ano na yun, baka na-stress na siguro yung ibon mo, Sir. Kadalasan yan, yung unang itlog na yun, infertile yun, walang laman yun. Sa experience ko, Sir, sa mga naging experience ko sa mga basal kung binread kong basal na mga ibon. Kadalasan kapag ganun katagal yung interval ng nila, ng pangingitlog nila, infertile. Mulan laman. Kaya yun, dapat gawin mo, Sir, sanayin mo munang yung ibon mo na sinisilip yung nest box nila. Pag binibreed mo na, silipin mo every other day siguro, ganyan. Pagkatapos mong pakainin, para kapag nangitlog na sila, sanay na silang sinisilip yung nest box nila, para hindi sila nai-stress. So yun, Sir, siguro na-stress yung alaga mong ibon, kaya masyadong malayo yung interval nung pangingitlog nila. Tsaka bigyan mo na lang din sila ng Sir, ng cattle bone o kaya mineral block, tsaka yung vitamins na may vitamin D3, para na-absorb ng katawan nila yung calcium. Yun, para mabilis sila mangitlog. Saka iwas stress na rin, yun. So yun, Sir, yun lang yung maipapayo ko sa iyo. Kasi hindi pa ako naka-experience ng ganong katagal talaga. Na-experience ko yung hanggang 3 days yata yun, bago nangitlog ulit yung yung ibon. Pero basal yun, yung ibon ko nun basal. Parblue o papel follow project yata yun. Yung unang itlog nila, ganun katagal yung pagitan. Nangitlog ng 4 na itlog, yung 3 sumunod fertile lahat, pero yung nauna infertile. So sa tingin ko yung mga nauunang ganun na pauna lang, infertile yun. Pero hindi ko naman nila lahat, Sir, pero siguro infertile talaga yun, yung mga ganun. So yun, sana nakatulong tayo kay Sir Louie Toy. Yun, maraming salamat at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page, no?
Yun, maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.